May delikadong banta si Saul de B. Sanchez sa angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Sanchez, handang-handa na at gera kung gera talaga ang gusto kontra yan sa angas ng Pinas. Sanchez, totoo nga bang tinatrabaho na nila ngayon ang kahinaan ni Casimero dahil sapul na raw ang kahinaan ni Casimero? TJ Duaney, kay talo sa laban pero labis-labis ang pasasalamat sa undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue. Kakwento, dito po galing ang mga impormasyon na ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Mga kakwento, kung ating titiktikan ang mga pinagagawa ni Sanchez sa kanyang paparating na laban, halos ang mga larawan niya ay puro takbo at pag-akyat niya sa bundok. Dito pa lang ay bingo na natin itong si Sanchez kung ano nga ba ang kanyang diskarte na gagawin sa panahon na apak siya sa lona kontra sa angas ng Pinas. Ang kawalan ni Casimero ng strength and conditioning coach at nutritionist, dito sasamantalahin ni Sanchez ang kakulangan ni Casimero, lalo na ang huling laban ni Casimero kontra kay Yuki Noriguni ay natungayan ng marami na sa early rounds pa raw ay medyo bumaba na kagad ang stamina ni Casimero. Kaya syempre, ang titingnan ng Team Sanchez ay yung last na performance ni Casimero sa ibabaw ng lona at idagdag mo pa na medyo natagalan ang muling pag-akyat ni Casimero sa lona dahil lampas na ng isang taon na si Casimero ay hindi nakalabang muli sa gabi ng pagharap nila ni Sanchez. Kaya naman mga kakwento, sa mga ensayo ni Sanchez ay halos marami siyang pagkakataon na tumatakbo at umaakyat ang bundok. Kaya dito pa lang ay matik na ng stamina niya talaga ang lalong pinapalakas at paniguradong maging maingat siya sa hambalos ni Casimero sa early rounds dahil alam niya na walang silbi ang maraming karga ng gasolina sa isang hambalos na isang angas ng Pinas na pwedeng magpatulog sa kanya. Kumbaga isang duya ng suntok ni Casimero kay Sanchez ay biglang si Sanchez ay mantok. Kaya marami ang nagsasabi na paniguradong sa middle rounds na apakan ng gasolinador ni Sanchez sa panahong medyo bababa na ang stamina ni Casimero para kanyang mapabagsak si Casimero o di kaya sa puntos dadaliin si Casimero. Pero ganun pa man, ang mga plano ni Sanchez ay maganda nga ito. Pero ang angas ng Pinas pa, babasagin niya ang diskarte ni Sanchez panigurado dahil baka hindi pa nakaranas itong si Sanchez na isang bigat ng suntok tulad kay Casimero. Kaya naman anong silbi ng dami ng gasolinang karga ng isang motorista para mas tutulin pa ang paglalakbay niya kung si Casimero ay tila ba LTO na nakaharang na kayang pahintuin ang humaharurot na motoristang pasaway. Kaya naman ang gusto at banta ni Sanchez na giyera kung giyera ay parang gagawin niya ito sa middle rounds. Pero kakwento, depende pa rin ito. Lalo na kung gaano nga ba katibay itong si Sanchez na sumalo ng mga atake ni Casimero. Pero marami naman ang nagsasabi na hindi maninibago itong si Sanchez sa lakas ni Casimero dahil itong si Sanchez ay dating WBA Super Bantamweight Pwede Center Champion. Pagka sa early rounds pa lang kakwento ay makikipagsabayan na siya kay Casimero na si Sanchez ay sanay na nang sumalo ng mga suntok mula sa Super Bantamweight boxers. Kaya talagang magkakalaman na sa paparating na laban. Ito ang laban na pinakamalaga kay Casimero na talagang bawal matalo siya dito dahil kung ano ang ipapakita niya sa paparating na laban ay yan ay magdidikta sa kanya kung paano usad ang karera niya. Kaya tiwala lang tayo mga kwento sa husay at galing ng angas ng Pinas. Kaya naman, best of luck, Cuadrolas! Mga kakwento, labis-labis naman ang pasasalamat ni Duaney dahil sa laban niya kay Inoue, mas nakilala raw siya sa buong mundo at tumatak na ang kanyang pangalan sa maraming tao. Nagpapasalamat siya sa magandang laban na ibinigay ni Inoue sa kanya at syempre, masabi din natin na kasama na dyan ang malaking kinita niya na pera bagamat sumakit man ang kanyang bandang balakang pero siya pa rin ay magpapatuloy pang lalaban.
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ray Anthony Villaver, kay kakwentong Rani Dimo, kay kakwentong Limuel Panta, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.